Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na siya with evidence. So eto na kabibig, naku po. Senator Soto biglang nawawala sa ere, hindi mahagilap. Natakot na nga ba si Senator Soto? Kasi every now and then may mga komento si Senator Soto sa West Philippine Sea, sa Supreme Court. Pero ngayon para yatang tumahimik si Senator Soto. Natatakot na nga ba si Senator Soto kung saan ngayong araw na ito, yes, today is the day. Sinampahan ng indirect contempt sa Korte Suprema. Di ba yung nung previous week, haka-haka lang na sina Atty. Topacio magsasampa. Ngayon sinampahan na talaga kabibig. At merong binulgar na medyo pattern pala ito na ginagawa ng pamilya Soto. Opo, merong binulgar na impormasyon si Atty. Respicio. Nahalugkat ni Atty. Respicio ba? Sabi siya pa, ano ba na find out na nahibawan ni Atty. Respicio na itong attitude ni Tito Soto ay attitude ng kayang lolo noong senador pa. Noong every now and then mag-comment. At same din, nakasuhan ng indirect contempt. Hala, it runs in the blood. Nako kabibig. Lalong makikira ang pangalan ni Tito Soto. Well, baka iniisip ng Tito Soto, okay lang yan kasi a few months, mawawala na din ito. Mawawala kung ang Korte Suprema ay hindi aaksyon. What if kung sabi ng Korte Suprema, sige, si Soto, i-indirect contempt yan. Alam nyo ba kung indirect contempt? Makukulong. Tapos, bawal ka mag-bail. Huh? Opo, sabi na, tama. Makinintay ka, Atty. Respicio, ha? Atty. Topacio. Iba, no? Sabi ng iba, ito, indirect contempt laban kay SP Tito Soto, formal nang inihain sa Supreme Court. Formal nang inihain ng indirect contempt petition ang isang grupo ng mga abogado laban kay SP Tito Soto sa Korte Suprema dahil sa umanay paglapastangan niya sa hudikatura kaugnay ng desisyon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yun nakabibig. Meron ikaw ipakita sa inyo statement. Wait muna kabibig. Hindi yan. Ito. As a matter of fact, may Ito ha. Pakinggan nyo. As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga kaso yun na ni-review namin when we were taking the bar examination, di ba, Tordi Perdi? Isang As a matter of fact, may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon. At ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court. In-intimidate niya yung Supreme Court. Pinuli niya yung Supreme Court. At sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Pag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya Indeed, ngayon. history repeats itself. So yung sa Inri Soto, isa sa mga history repeat itself pala Tito Soto. Yan, grabing ilong ng ganali. History repeat itself pala to kabibig. Hala ka.
yung ginawa ng lolo ni Tito Soto noon na talagang inaway din niya ang Korte Suprema, ganun din ang ginawa ni Senator Tito Soto ngayon. At si Atty. Respicio confident na papanigan sila ng Korte Suprema kasi may precedent na. May nangyari na noon. At history repeat itself, lolo pa ni Tito Soto, mga kabibig. Naku po, paano yan? Mas lalong madudumihan ang pangalang Soto. Mas lalong nauugat ang history na dapat sanang ibaon na lang sa limot. Ganun din ang ginawa ni Tito Soto ngayon. May pattern, di ba? Naku po. Pero bakit kaya sobrang confident Tito Soto? Baka sa mga advisor niyang mga lawyer o Soto, baka magpamitin si Tito Soto ba o yung mga lawyers, ano ang pwede kong maiulat sa mga ng Pilipino, ang aking reaction sa mga nangyayari ngayon, baka itong mga ibang lawyer, ito yung nag-advise kay Tito Soto. Tito Soto, ito ang gawin mo, ito yung statement mo, ganoon. Kasi Tito Soto, hindi naman siya lawyer. So, confidence Tito Soto, galing ito sa lawyer, so safe siya. Ngayon, meron ng grupo ng mga abogado nagsampa ng indirect contempt kay Soto dahil sa kanyang kalapastanganan na ginawa niya sa Korte Suprema. Parang murag giinitan ang lubot ni Soto ngayon ng gabi kaya nawawala si Soto ba? Parang hinahanap ng tao. Ano kaya ang komento ni Soto nito? Parang wala sabi ng iba, freedom of speech kasi yan. Dapat may limitado naman freedom of speech, diba? Hindi naman kontrahin na natin ang Korte Suprema. Diba? Ito pa kabibig, kay attorney. Ito na. Petisyon na ito ay pinagtulungan po namin mga petitioner kasama ng aming abogado, si Attorney Jose Arturo Topacio III, sapagkat para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to reveal and destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung mga statements niya, for example, nasasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema, parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin. Sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwede bastusin na lang. Hindi naman po binabastos sa Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan. So, what the Senate President is doing is totally uncalled for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang katungkulan sa ilalim ng konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Hindi po dapat ganyan. The power of judicial review. Sir, pwede ba yung defense na co-equal branch naman? Hindi po. Sapagkat kahit co-equal ka, kaya nga co-equal hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling ka. Oo, na mas magaling ka. Co-equal. Kayo ay may ginawa kayo sa impeachment. May dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, excuse me, mali yung ginawa ninyo in the exercise of its duties. Dapat po yung dalangin. Kung natatandaan nyo po yung sa Amerika, yung Gore versus Bush sa Florida. Di ba naging Florida ang battleground state? Yung botohan sa Florida ang nagkatalo kung sino magiging Pangulo ng Amerika, ng Estados Unidos. Natalo si Gore sa Korte Suprema. Ano sabi ni Al Gore, who is Vice President at the time? I do not agree with what the Supreme Court did, but I respect it that
those are the equations of mature politicians in a mature democracy. Tayo, parang bata tayo eh. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, dadabog tayo, napipikon tayo, hindi po dapat ganon ang Senate President. Attorney, kung ma-file na guilty of intelligence si SP Soto, Maaari po siyang ma-judge in indirect contempt. O maaari po siyang kagalitan o ma-reprimand, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagbuntahin ng 30,000 o makulong ng 6 na taon. 6 na buwan, sorry. Dito sa sakot ng parliamentary intelligence. Ay, di po. Outside. Outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob ng halls of the Senate ay magiging subject to a separate complaint sa Ethics Committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng galawin yun ng kahit sino. He can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, they are subject to the same acts as an ordinary citizen. Inaayos pa po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masigura. We are lawyers and therefore we're officers of the court. At kaya hindi po namin masigura yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just Yan kami, big. Pagmumultahin pala. Diba? Magmumultahin tapos pwedeng makulong ng 6 na buwan si Tito Soto. Kung maghintay tayo ba, kabibig, kung ano maging komento ni Tito Soto hinggil sa issue na to. Kasi parang hindi siya, ang comment naman si Tito Soto tungkol dito. I don't know baka na-interview siya or meron siyang interview na nag-comment tungkol dito. Pero so far, maghintay tayo kung ano ang statement ni Tito Soto. I'm sure magbibigay sila ng official statement hinggil sa isinampang kaso sa Korte Suprema itong indirect contempt, mga kabibig. Po, yan na. Yan na ang sinasabi natin. Ano ba ang komento ng ating mga netizen? Yan ang tama. Dapat talaga tinitingnan din ang motibo sa mga nagkaso daw. Totoo bang no bail ang kanyang kaso? Ipatutupad yan agad. Sensible people must unite against power-hungry people and corrupt politicians. Good move mga attorneys para masampulan si Tito Soto. Tama yan para hindi na aabuso ang batas at si Tuta Soto. Anong bakit tuta? Hindi na siya tuta. Mga sirs, ayos yan. Huwag yun nang patagalin, baka tumakas at magtago. Ibang klase talaga ang gobyernong ito. Usong-uso sa panahon nila yung puro demandahan. Ganon talaga nangyayari kasi ang presidente natin parang walang pakialam din. Sana hulihin agad at i-detain lalo na kung unbailable. Naku po, tama ba ka ito? He deserved this. Now prepare for the price what you have done. This will serve as a warning for those who do not respect the Supreme Court. Yan, nakabibig. Respetuhin ang Korte Suprema. Huwag mong gawing comedy bar ang Supreme Court. Hindi ito segment ng Itbulaga. Batas ang pinag-uusapan dito, hindi punchline. Naku po. Yan ang ilang mga komento ng ating mga netizen kabibig. So ikaw, ano ang inyong reaction hinggil dito? Pagmumultahin, tapos ano yon, pwedeng makulong ng 6 na buwan. Ito palang nangyaring ito mga kabibig, nangyaring din na din ito sa lolo ni Attorney ni Tito Soto. Naging senador din. Sabi ni Attorney Respicio. I don't know. Well, mga attorney yon. So meron silang ebidensya, meron silang dokumento. Kaya sabi nila, history repeat itself. Naku po, mga kabibig. So yun lang po, kabibig, ang ating Lagay sa Labag-Labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Again, maghihintay tayo sa official statement ni hindi Attorney Soto, Senator Tito Soto. Let's check kung meron na ba siyang statement, mga kabibig. Kasi yung iba, magbibigay talaga yung statement. Parang wala pa yata, wala pa siyang Senator Soto. Ano natin ha? Kung meron na ba siyang isang Facebook fan page, sometimes may Facebook fan page. Let's check mga kabibig. Parang wala pa akong nakita mga kabibig. So, maghintay na lang tayo kung meron ba siyang official statement. Meron ba siyang official statement regarding on this?
ibalita din natin kay Ping. So yun lang kabibig ang ating Bilis Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan sa ating mga OFW na kumusta kayo ha? Ingat-ingat palagi. Okay? Bye everyone. See you next time.